Magandang araw muli mga katagumpay! Sa ating nakarang episode, nakilala natin ang isang pastor tatay na nagbahagi ng kanyang kwento bilang ama at lingkod. Ngayon naman, itutuloy natin ang ating kwentuhan at aalamin ang mga programa at konkretong aral ng kanyang ibinabahagi sa ating kapulisan at sa kanilang mga pamilya. Mula pa rin dito sa Carilagan Cafe Stevia Farm, ipagpapatuloy po natin ang ating usapan with Pastor. Welcome po, welcome back sa ating pakikipagkwentuhan kay Reverend Pastor Chris. Sa pagpapatuloy po, nais naming malaman ano ang mga pangunahing programa na binabahagi ng ninyo po sa ating mga kapulisan. Ang programa po ay Moral Recovery Program. Internal cleansing po ng PNP. Okay. Yan po yung talagang pinupush namin. Bali, ano po ang format po ng pagtuturo niyo po sa kanila? Ito po ay nasa isang room or parang retreat ba? Or weekly? How do you do that, Pastor? Ginagawa po namin to halimbawa sa isang linggo, isang beses po isang linggo. At the same time po, face-to-face naman po yan. Meron din po mga online, mga social media like Google Meet or Zoom, ginagawa po namin yan. Lalo na yung mga ranking officer natin, Moral Recovery Program po talaga ang tinatopic natin. Opo, sino po, Pastor, ang nag-initiate ng ministry dito po sa kapulisan po? Or kayo po ba in-invite or talaga po ginusto nyo rin po na maging bahagi ng ministry sa kapulisan? Nung nasa Pampanga po ako, wala po akong idea na kami po ay pupunta sa Olivas o Campo Olivas, na doon pala magkakaroon ng mga selections ng mga pastors na pwedeng magturo as a values coach sa mga kapulisan po natin. At mapalad po tayo sa biyaya ng Panginoon, napili po tayo, nakuha po tayo. So values coach po ang umpisa po ng inyong ministry. Paano nyo tinutulungan ang mga pulis na mag-handle po ng mga stress sa trabaho at paano mapanatili ang kaayusan sa kanilang workplace at of course lalo na sa kanilang mga relasyon at sa relasyon sa mga anak at kanilang pamilya? Meron naman po tayong ginagamit na programa ng PNP, yung module po nila, yung po yung binibigay sa amin. Pero inaayos ko po yun bago ko po ituro sa kanila. Kasi minsan po, parang ang dating hindi po applicable sa kanila. Kasi kailangan yung audience makita mo kung ano yung kondisyon ng audience para mas maibahagi mo po ng tama sa kanila yung katuruan patungkol po sa salita ng Panginoon. At yung mga suliran naman po na pinagdaanan nila, actually, wala naman pong magsasabi sa atin yun bilang mga lingkod ng Diyos na, Pastor, ganito problema ko. Ang ginagawa po nila, sila po ay kadalasan nag-PPM sa akin at nagugulat na lang po ako na meron palang ganitong suliranin. Doon ko po sila inuumpisahang kausapin ng mas maayos. Ano po ginagamit nyo po na biblical principles o sinishare nyo sa kanila, ibinabahagi sa kanila, na madali ma-apply sa kanilang mga buhay? Ang madalas ko pong ginagamit sa kanila yung Book of Ephesians lalo na kapag usapang pamilya. Talagang makikita po talaga natin na karamihan po, hindi ko naman po nila lahat, pero karamihan po sa mga kaibigan natin, kapatid natin na nasa serbisyo, may mga ganitong suliranin sa loob ng kanilang tahanan. At salamat sa Panginoon kasi napapagkatiwalaan nila tayo na maibahagi yung kanilang mga suliranin. At to be honest, hindi ko sila dinadala sa isang tahimik na lugar Dinadala ko sila sometimes, minsan sa mga Jollibee, para mas crowded yung tao, hindi sila makapagsigawan. Mas na-appreciate ko yun kasi kapag before kasi nadala ko yung isang mag-asawa sa tahimik na restaurant, nag-away. So talagang nagsigawan. Sabi ko, susunod ibahin ko yung strategy ko. Kailangan daling ko sila sa matao para lessen yung kanilang argumento, makikinig lang sila sa akin. Opo. Ano po ang nagiging feedback po ng mga pulis sa kanilang pamilya pagkatapos po ng session? Actually po, minsan hanggang 2 session lang ako At natutuwa po ako kasi may mga naayos na po tayo sa ilalim po ng biyaya ng Panginoon na mga pamilya na mga pulis at nakita po nila na talagang napakahalaga yung pamilya sa kanila. Ako naman po, hindi natin sila bilang mga lingkod na Diyos, hindi natin sila pwedeng i-judge kung ano yung kanilang ginagawa.
ngayon naman, Pastor, no, para sa mas malalim na aspeto, paano nyo nakikita ang kahalagahan ng family values dito po sa ministry, dito sa kapulisan, ano, sa pagtataguyod ng isang mas ligtas at maayos na lipunan? Sa amin pong mga swim, kapag po bago kami mag-start, Ano po yung swim, Pastor? Squad Weekly Interfaith Meeting po. Squad Weekly Interfaith Meeting. Yon, opo. Yan po yung weekly na ginagawa namin. At yung mga anak ko, minsan yung asawa ko, tutugtog muna sila kakanta. Oh. Parang nakikita nila yung pamilya namin intact talaga. Okay. So, hindi ko man sabihin sa kanila, at the same time, meron silang nakikita, ganito yung ginagawa nila. Pastor Chris, na silang pamilya, nakikita namin na umaawit bago sila mag-umpisa. Alam ko po na kahit hindi ako magsalita, magiging kapupulutan nila ng magandang kwento po yung ginagawa namin para sa kanila. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Platinum Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platinum Pro. Platinum Pro. Ano po naman ang inyong payo sa mga tatay, lalo na sa mga kapulisan, na minsan ay hirap balansehin ang trabaho at pamilya? Dahil alam natin maraming excuses na sinasabi po ang mga magulang, lalo na kapag busy. Paano nyo po sinasabi sa kanila kung paano nila balansehin, Pastor? Yung pagbabalanse po talaga, kailangan yung tamang time management eh. Yung mga priority mo, yun yung unahin dapat. Siyempre, the first ministry, kahit ano pa yung ginagawa natin, pulis ka man, pastor ka man, ano man yung ginagawa, your first ministry is your family. Na kailangan mas bigyan mo sila ng tamang atensyon, tamang oras, lalo na kapag tapos or bago yung trabaho po natin. Ayan, Yun po yung lagi ko sinasabi sa kanila. Mahalaga po kasi yung pamilya. Kasi minsan po, no, nakikita natin, may mga anak na naghahanap ng panahon ng kanilang mga magulang. Talagang nakakalungkot na minsan may mga anak sasabihin, wala namang panahon sa amin yung magulang namin. Actually, na-encounter ko po yan sa mga tinuturuan ko. Pero salamat sa Diyos dahil nabibigyan po natin ng kaparaanan kung ano po yung nagagawa nila in biblical aspect po. Opo. Napansin ko, Pastor, na isa po ang sinasabi nyo na kailangan po ng mga anak natin, lalo na po sa pamilya at sa ministry at sa sariling pamilya, panahon para sa anak at panahon para sa magulang. Maganda po yun at I'm sure na marami nakikinig po ngayon. Pastor, ano naman po ang mga practical tips na maibabahagi ninyo sa ating mga nanonood ngayon, ano? At para manatili ang matatag at masayang pamilya? Number 1, syempre, yung love, yung pag-ibig. Same time, kailangan yung kanilang mga pangangailangan, mga kapatid ko sa Panginoon, hindi tayo ganun ka-focus. Kasi sabi ko nga, yung secondary lang yung mga pangangailangan ng pamilya natin. Mas kailangan nila ikaw, yung presensya mo, yung oras mo, yung payo mo, ikaw na bilang isang magulang na makita nila at makasama ka nila. Yun po yung mahalaga sa pamilya na dapat binibigyan po natin ng pansin. Siyempre, tayong mga magulang, kailangan i-provide natin yung kanilang mga pangailangan. Second thing na lang po yan. Opo. Kung meron mo kayong isang mensahe sa mga tatay po ngayon na nanonood ngayon, ano po yung pwede niyong sabihin sa kanila na hindi naman po talaga sila na sinisisi natin or sinasabihan, pero ano yung sa tingin mo ay naging mabuti silang magulang para sa kanilang mga anak? Ang may papayo ko lamang po sa atin bilang mga tatay, yung ating mga pananalita sa ating mga anak, no? Kasi minsan ang tatay talagang magsalita medyo astig ang dating. Yun na po yung gagamitin ko, medyo mabigat yung kanyang pananalita. Pero hindi po ito nakukuha sa mga sigaw. Kailangan mas isipin natin, ilagay din natin bilang mga magulang yung sarili natin sa kalagayan ng ating mga anak. Kasi mas lalo natin silang maiintindihan
kung ilalagay natin yung sarili natin sa kanila. Paano niyo, Pastor, tinuturo sa mga ama, lalo na kapag sila ay may anak na talaga napakatigas ng ulo at ayaw makinig? So, hindi naman po ito madadala sa payo, no? Ano po yung tinasasuggest niyo sa kanila pag ganito na po ang ugali o behavior ng kanilang mga anak? Actually, naalala ko yung pastora, yung taga Plaridel po na humingi sa akin ng consult kasi talagang yung anak niya ay talagang kahit anong pangaral, kahit anong sabihin sa kanya ay hindi talaga sumusunod. Sabi ko nga sa kanya, ma'am, ang maipapayo ko po sa inyo, unang-una, wag mong susukuan ang iyong anak. Wag susukuan. Wag susukuan ang anak. At iparamdam pa rin natin yung ating pagmamahal sa kanila sa kabila ng mga nagagawa nilang hindi maganda sa atin. Yan po yung pinaka-the best na solusyon. At the same time, i-apply mo na yung biblical truths na pwede mong ituro sa iyong mga anak. Na kailangan, ikaw din nakikita sa iyo. Kasi halimbawa po, sasabihin mo sa mga anak mo, huwag kang mag-inom, huwag kang manigarilyo, pero nakikita sa sarili mo na nagiinom ka at naninigarilyo. Kailangan tayo rin po mga magulang, turuan natin yung ating mga sarili para tayo ay maging superhero ng ating mga anak. Opo, magandang superhero. Sa mga anak po na nagsasabi na ganito ang ama ko, ganito ang tatay ko, kaya naging ganito ang buhay ko, kaya hindi ako sumusunod. Paano naman po pwede natin sabihin sa mga tatay na kung yun naman po ang sinasabi ng kanilang mga anak sa kanila? Anong correction po ang tinuturo niyo po sa mga tatay Kapag na ganun po ang sitwasyon ng isang anak, kailangan ang magulang marunong din magpakumbaba. Kasi kung hindi niya ang unawain yung sinasabi ng kanyang anak, hindi niya maituturo yung tamang dapat gawin ng kanyang anak para sa kanya. Kasi sa ating pa rin mga magulang mag-uumpisa yung tamang paggalang, tamang pagsunod ng ating mga anak. Kamusta naman po yung mga transformation ng mga kapulisan sa inyong ministry doon sa kanilang opisina? May mga good news po ba na sila sinasabi? As you teach them and as you do the ministry? Habang ako po ay nagtuturo sa kapulisan hanggang ngayon, nagba-backcheck po ako sa kanila. Kamusta naman po yung mga katuruan ko? Kamusta naman po? Ano po ba yung mga pwede nyong natutunan na? At sabi naman po ng ibang mga pulis, malaking bagay po sa amin yung mga naririnig namin, Pastor. Kasi unang-una, tama naman na dapat namin i-apply yung mga ganitong bagay, lalo na po sa amin ng mga kapulisan. Opo. Reverend Chris, ano po meron po kayong verse na gustong i-share sa ating mga ama na talagang kailangan nilang panghawakan para manatili ang pananampalataya ng pamilya at yung tibay ng kanilang pagsasamahan? Sa akin, yung Ephesians chapter 5 no? Yung Ephesians chapter 5, yung husbands and wife. Kasi kailangan mag-umpisa sa ating mag-asawa para ma-apply natin sa ating mga anak. So yung Ephesians chapter 5, sabi nga, husbands, love your wife. So yung pag sinabi mong love, pwedeng unconditional, pero ang Lord lang ang nagbigay sa atin ng unconditional love. Pag sinabi mong love, dahil pinili mo yung asawa mo, ano man ang itsura niya, ano man ang pag-uugali niya, kailangan mahalin mo ang iyong asawa. Yun. So, mga tatay, mga ama, love your wife. No? Tama po. Hindi po wives, no? Love your wife. Yan. Isa lang. Opo. Pastor, sa tingin niyo po, sa yung pagpapatuloy ng ministry po ninyo sa kapulisan, maging sa iba man mga organization, gaano po kahalaga ang magkaroon po ng Bible study or ministry na katulad nito? Nung ako po ay chairman ng PTA ng buong Paumbong, wala pong ibang programa ang samahan ng PTA, kundi yung Family Matters lang. So, during that time, nakita ko, sabi nga ng superintendent, director ng DepEd ng Paumbong, sabi niya, alam mo, Pastor, nakikita ko talagang fokusan natin yung pamilya. Kasi, pamilya. Opo, talagang mahalaga na yung ma-establish natin yung tamang pag-aalaga ng magulang para sa kanilang mga anak. At the same time, yung mga bata, lumaki na may pagkatakot, respeto at pagmamahal sa kanilang mga magulang.
respeto at pagmamahal. Yes, kung meron po kayong gustong sabihin sa mga nakakasama nyo sa ministry at sa mga nakikinig po sa inyo na laging nag-aantabay every week po sa inyong pagtuturo, andito po sila ngayon. Kung gusto nyo pong, kung nanonood man sila ngayon, ano po yung mensahe nyo para sa kanila? Mabiyayang araw po sa bawat isa sa atin. Ang mensahe ko po sa atin, tayo po na bilang mga magulang at mga anak, magpatuloy po tayo sa katuruan ng ating Panginoon. Hindi po sa sarili nating kakayanan. Kasi apart from God, we can do nothing. Kaya po mga kapatid ko, ano man yung mga pangangailangan natin sa loob ng tahanan, mas maganda po basahin natin yung salita ng Diyos or yung Bible po para mas maunawaan natin, maintindihan po natin kung paano magpalaki at ituro sa ating mga anak yung pagrespeto at pagmamahal na dapat na ibabahagi rin at naipaparamdam sa ating mga magulang ng ating mga anak. Wow, ang ganda naman nun, Pastor. Reverend Chris, salamat po sa pag-unlak na aming invitasyon at alam ko na marami po tayong mga ama na na-inspire po sa inyong shinare po ngayong episode na to. At sa lahat po ng mga ama ngayon na nakinig at narinig po ang sinabi ni Pastor, alam niyo po, isa lang po talaga ang ating panghahawakan, kundi ang salita ng Diyos, kung saan po, dyan po tayo kumukuha po ng lakas. Thank you very much po. Thank you very much. Pastora, thank you so much. Isang inspirasyon ang ating pastor tatay. Hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para rin sa ating kapulisan at sa kanilang mga tahanan. Nakita na natin ang pagpapahalaga sa pamilya ay pundasyon ng isang maayos na lipunan. Maraming salamat, Pastor, sa inyong paglilingkod at pagbabahagi. Mga katagumpay, sana ay naliwanagan tayo sa kahalagahan ng pananampalataya, malasakit at pagmamahal sa pamilya. Tandaan, dito sa Pamilyang Tagumpay, bawat kwento ng pamilya ay kwento ng tagumpay. Pamilyang Tagumpay, kay Lord ang tiwala at tagumpay. Grounded in faith, love ang tunay. Tuloy-tuloy lang, move forward lang. Pamilyang Tagumpay, pamilya ng Diyos, buo at magtatag sa bawat pagsubok, sa bawat tagumpay. God is our center, Diyos ang buhay. Senior moments na puno ng way. Hi everyone! Ako po si Doc Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Aida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay It's All Good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good vibes, and God's goodness. Dahil sa Tagumpay, it's all good!